Ang Bahay Pag-asa. Isang bahay kung maituturing. Bahay na nagbibigay liwanag sa mga kabataang minsan nang niyakap ng kadiliman. Ito ang naging pansamantalang tahanan ng mga batang ito. Ngunit, tiyak na tatatak sa kanila ng panghabang buhay na may pag-asa pa sa Bahay Pag-asa. Kailangan lamang dagdagan ng gatong ang pagkislap ng pag-asa ng kabataan sa loob ng tahanang ito. Kaya't napagdesisyonan ng San Jose Academy at mga mag-aaral mula sa ika-12 baitang ng Humanities and Social Science strand at General Academic strand na palakihin at ikalat ang mitya ng liwanag at nagbabagang malasakit sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kandila o tinatawag na candles for a cause at ilaan ang lahat ng malilikom na pera o kita para sa mga kapatid natin sa loob ng Bahay Pag-asa. Ano ang essence ng Fiat Lux Alley? For me, sobrang deep ng essence ng Fiat Lux Alley kasi hindi siya kinuha na dahil lang wala kaming magawa, ganun. Sobrang deep talaga nung pinagkuhanan. Actually, pumunta na dito before yung mga members namin and na ano talaga sila, na-inspire sila na balikan ulit. Yung essence ng Fiat Lux Alley for me is that other than our goal, which is to provide a Christmas party sa mga individuals here at Bahay Pag-asa, also is to provide our products, our quality products po, na minanage ng grade 12 students like us po. Like our candles, like our bento cakes and stickers, yung creativity talaga na nabigay talaga namin lahat doon. And kasama rin dito yung pag-support namin sa local vendors, just like yung suppliers namin ng bento cake. So, sobrang packed talaga yung naging importance tsaka naging dulot and effect ng Fiat Lux Alley for me. Actually, at first, when binaba siya, sobrang naging confused talaga ako kasi bakit kandila? Ganun. Wala akong prior background sa kandila, paano siya nag-work, kung sino yung target market natin for candles. Meron din tayong other members na parang na-confused and at first skeptical tayo about dun sa product na yun. Pero sa mga kinalaunan, naging malinaw sa amin na kandila, kaya pala. Kasi link siya sa ating goal na magbigay ilaw sa mga kabataan, sa mga tao na nakapaligid sa atin, mag-inspire. So parang symbolic din siya. And it's very important na may ganun tayong symbolism sa isang company or sa product. And to be honest, yung kandila sobrang naging patok din siya. Hindi namin na-expect na maraming bibili. So ayun, I'm very happy rin. Sobrang dami kong naging lessons. Sobrang daming pumasok sa isip ko. Meron pa akong isang time na gusto ko mag-give up na lang, gusto ko bumaba na ng posisyon kasi sobrang bigat na rin ng naging responsibility ko as a chairman. Pero dahil nga I volunteered and looking back, naisip ko na kaya ko and ngayon kinaya namin. Natapos namin, nabigyan namin ng tulong yung mga tao here at Bahay Pag-asa and I'm so proud kasi looking back, yung mga naging sacrifices ko sa personal, yung mga naging personal burdens ko nakasabay pa ng paggawa ng capstone project na ito, sobrang nagbunga talaga siya and I'm so happy na hindi ako sumuko at first nung naranasan ko yung mga problems na kasama nung paggawa namin ng project. Ang gusto ko lang message is lahat ng tao capable sa pagbabago. Ayun talaga yung naging lesson sa akin sa overall experience namin dito. Lahat talaga ng tao kaya magbago. Sa mga naging problems namin sa company, sa Capstone Project, 2 sections kami, GA at UMS. Madami, at first, sobrang dami namin naging palpak, sobrang dami naging issues and concerns. So, nung na-address namin yung ganong problem, sobrang daming pagbabago. So, katulad lang din ng mga bata dito, kailangan lang din nating bigyan ng chance yung mga sarili natin na
bigyan ng chance yung mga sarili natin sa pagbabago kasi sobrang daming room for improvements. Hindi dapat kinukulong natin yung sarili natin sa mga pagkakamali natin. Hindi natin kailangan na isip-isipin pa siya paulit-ulit, kundi kailangan natin ng pagbabago. So ang masasabi ko lang sa kanila is, ayun nga, don't lock yourself up. Ayun, kagaya nga ng age-old saying na step out of your comfort zone. Ganun palagi. Tapos kapag lumagapang ka, it's okay. You can change naman for tomorrow. Itong capstone natin, yung pinaka-takeaway ko dito na kailangan talaga natin ng pagkakaisa at pagtutulungan kasi hindi natin to magagawa, hindi natin to matatapos kung wala talaga yung pagtutulungan ng bawat isa. Tsaka kahit na yung iba parang sabi nga hindi consistent, pero nandun talaga kapag nandun yung pagdadamayan natin para lang ma-aim natin yung goal natin, mafulfill talaga natin yung mga binabalak natin. Okay, ano yung gusto mong gawing message sa mga Hosenian, schoolmates, at mga batang nakasalamuha mo dito sa Bahay Pag-asa? Yung message ko para sa lahat, sa Hosenian, sa mga nakasalamuha ko dito sa Bahay Pag-asa, kahit marami tayong mga pinagdadaanan na problema, madami tayong nasasalubong na parabang delubyo sa buhay natin, maraming mga hindi magagandang bagay. Katulad nga ng nasa ng pangalan ng Bahay Pag-asa, pag-asa, huwag tayo mawawalan ng pag-asa sa sarili natin, pag-asa sa kapwa natin. Kasi meron pa rin namang pagkakataon para malagpasan natin lahat ng bagay ng yun. No? So, mafulfill natin lahat ng bagay basta meron tayong pag-ibig sa ating sarili at sa lahat ng bagay. Okay, maraming salamat. Ko kasi dito, isa ako sa mga house parent dito, no? So mas kami yung prone pag-handle ng mga alaga namin. So yung mga experience ko naman dito, sa experience talagang yung iba diyan talagang alam naman natin na kung saan sila galing, no? Pero hindi natin dapat sila i-judge kung saan sila napunta, no? Minsan dalalan din ng pagkakamali, hindi lang sa sarili nila o kaya nakinig sila sa iba. Minsan nadamay lang. Pero sa experience ko para sa mga yan, challenges na maging pangalawang magulang nila ako o talagang magulang na ituring nila sa akin. Akala nila, porket na napunta na dito, akala nila, tingin nila is yung mga ganyang bata, talagang tingin nila delinquent. Pero hindi naman talaga sila totally masama. No, sa iba kasi ganun eh. Pero kami dito sa Bahay Pag-asa, binabago namin kung ano yung dating sila. Kailangan na may pagmamahal eh. Bilang ako, na isang pwedeng maging magulang nila, ang ginagawa namin lahat kami, suporta kami. Mas mahal na mahal mo sila. Hindi naman sinabing spoiled din mo sila. No? Halimbawa na lang, kasi may mga nangyaring hindi inaasa, nag-aaroon sila ng tampuhan, nag-aaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan. Dapat present ka. Dapat nandoon tayo. Diba? Kasi ako, ayoko nang liliban ako, aalis ako dito ng may mga problema sila. Gusto ko hanggat mas maaga, ayusin. Gusto namin lahat yan, maayos yan. Tutuusin naman na ang trabaho kasi pag sinabi, trabaho lang. No? So kailangan pag ang trabaho kasi, hindi lang yan yung sasabihin mo, nagagampanan mo lang kung ano yung pwede mong gawin. Dapat, kung ikaw yung magtatrabaho, kung ikaw yung gagawa, lalo na nasa government agencies tayo, kailangan kung ano dapat yung nararapat para sa kanila ibigay natin. Kasi kung ipapakita mo lang na nagtatrabaho ka lang, kasi yung mga iniisip niyan iba, diba? Tatrabaho lang yan, ganto lang yan, binubola lang tayo. Dapat hindi ganun. Ipakita mo sa kanila yung karakter mo na totoo yung sinasabi mo at totoo rin yung ibinibigay mong serbisyo para sa kanila. Ganun po kasi yun. Eto, dahil matagal mo na silang kasama, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito? Since 2014. Okay. Since 2014, 2019, naging tayo. 2014 sa contractual, no? 2019, January 3, naging naging permanent tayo. So, up to now, siguro
2014 na mag-ano na ako, magte-10 years, no? Opo. Magsi 6 years naman sa regular. Ayan. Sa tagal kasi hindi naman din kasi naibabase yun. No? Yung sa performance kung paano tayo magtrabaho. Kasi wala rin eh. Wala rin sistema, wala rin mangyayari dun sa gusto mong maging sila. Kung yung nadyadyang ka lang, Opo. nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. So dapat na kailangan na kumilos tayo. Kasi ibig sabihin, tignan na lang natin. No? Sa buong Pilipinas, ang daming ganyan. Sabi nga nila, ang lagi sabi nila, ang bata pag-asa ng bayan, pero ngayon iba na. No? Pero ngayon, sa mga agency, dapat baguhin natin na wag silang maging ganun. Kailangan yung pa rin yung makita para sa kanila. Tutuusin sabihin ko lang kasi ako kung ano kasi ako dito, ganun din ako sa bahay namin. So, napakahigpit ko rin sa mga anak ko. Lahat ang sa akin kasi, hindi lang porkit na may ginawa silang pagkakamali, kailangan is pagalitan ka agad sila, sigaw-sigawan. Dapat hindi. Kaya ituring mo rin sila na hindi iba sa'yo. Kasi malalaman nila, nasa kanila yun eh. Nafe-feel nila yun. Kahit ako diba, yung kasama ko sila dyan, araw-araw ko sila kasama. Pinaturin yan, nagaganyan. Kahit ilang beses mo sawayin, gagawin nila yan. Kailangan mas mahaba yung pasensya mo. Opo. Yun dapat ang role ng magulang. Opo. Yun dapat ang role na pinapakita mo sa anak. O kahit nasabi mo hindi mo kadugo. Okay. Ano po yung pinakamahirap or natatandaan ninyong struggle na naranasan nyo dito? Parang pinakamahirap na experience po. Mahirap na experience? Opo. Para sa akin yung lang yung sa akin minsan yung yung nakita mo silang matagal na sila rito. Ilang beses na sila nagpapasko rito, ilang beses sila nagbabagong taon. Opo. Para gusto ko naman din na siyempre kahit paano makasama rin nila yung pamilya nila. Pag Pasko meron naman tayong rito, bisita-bisita tayo. So pag bagong taon parang hindi. Umaga na siguro po pwede. Yun lang naman yung pinaka... Tsaka dapat yung sa akin naman kasi yung wala naman nangyari sa akin na minsan talagang nagtatrabaho lang tayo pero hindi natin para na personalin. Talagang kailangan, sabi ko nga sa'yo, kailangan na mas matatag tayo Kaya sa akin Kasi yung mga yan talagang makukulit. Basta makukulit. Kahit na ilang ulit yan, kailangan sige lang, go ka lang. Wag mo lang basta ang importante kailangan lagi kayong may pangaral. Pero kung mga gandang sinasabi sa kanila. Kapag may nangangagawa sila, wag kagad yung kasi sa bahay ganyan. Ikaw ganyan. Dati hindi ganun. Stop mo na, atras ka. Alamin mo na kung ano yung mga naging problema. Ganon. Yun lang naman yung mga nangyayari na personal dyan, tampuhan. Ganyan lang. Hindi rin natin maiiwasan na nagkakaroon sila ng yung bang nagkakaroon sila hindi maganda pagkakaunawaan. Yun lang kasi mga bata sila. Lahat naman ako nagdaan ako sa ganyan So swerte lang naman din ako at dito ako napunta. Dito ako nakapagtrabaho. Swerte naman. Ito po, dahil magpapasko na po, ano po yung pinaka natatandaan ninyong greatest wish ng mga bata? Ang gusto lang naman nila, tutuusin lang, ang gusto lang talaga nila yung makabalik sa pamilya nila. Okay, minsan yung iba, lalo pag Pasko, nag-aabang sila doon sa pamilya nila kung pupunta ba o hindi. Pumupunta naman? Pupunta naman. Pero kung yung tinatanong niyo po na kung ano yung wish nila, ang wish talaga nila is makauwi sila sa makabalik sila sa kanyang pamilya. Yun ang minsan yung baka sila nasasalita sila na sana yung wish ko na lang release order. Yung mga ganun, release order galing kay court, yung ganun. Kasi gusto na rin nila makauwi. Kasi iba dyan, talaga ilang beses na nagpasko tsaka nagbagong taon dito. So ito po last question. Based po dito sa project at program na inilaunch ng San Jose Academy, ano po yung gusto ninyong sabihin at gawing mensahe para sa mga Joseñans at sa San Jose Academy na bumisita dito? At tutuusin sa unang-una nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa mga taga San Jose. Kasi alam niyo yung ginawa niyo na to tulad nitong itong pa-party niyo sa mga alaga namin, pa-games, mga kasiyahan na yan. Tutuusin, napaka-laki niyan. Hindi yan maliit na bagay para sa kanila. Tandaan nila yan, big deal sa kanila yan. Ganun sila. Kahit naman lahat kung sino-sino bumibisita rito,
pagka may mga ganyang event kami dito, pinaghahandaan talaga nila yan. Oo, gustong-gusto nila yan. Tsaka isa pa, nakakaano rin sila, ibig sabihin na siyempre na nakakasalamuha sila ng ibang tao. At isa pa, na kahit siyempre sa ganyang sitwasyon nila, nakikita nila na dahil sa inyo, hindi sila bastang kung ano man na sinasabi ng iba. Kasi meron pa rin pagtingin na pagtitiwala. Kasi binisita nyo sila eh. Tutusin niya, hindi nyo sila kilala pero nagbahagi kayo ng kasiyahan sa kanila. Tapos may mga ibinigay pa kayo. Diba? Food packs, may mga pag-gift kayo. Diba? Matutuwa sila sa ganung bagay. Hindi, tutusin na nagpapasalamat po ako sa inyo, San Jose Academy. Maraming salamat po sa inyo kasi tutusin na napakalaking bagay po sa amin ito tsaka sa mga bata. Yun lang po. Okay. Maraming salamat po. Kagaya na lamang ng mga kandilang siyang gabay ng bawat isa, ang himig ng pag-asa ay kailan may hindi magmamaliw sa anumang dago at haplos ng kadiliman. Mula sa maliit na media, na paminsan-minsay nawawalan ng sindi at liwanag, ang nagbabagong init ng pag-ibig ang siyang magbibigay sindi sa pag-asang nagbabadyang makalimutan. Hanggat nananatili ang pag-ibig, patuloy ang pag-asa sa bawat liwanag ng